does it really take for a teacher from humble beginnings in the Philippines to make it all the way to the classroom of Boston, USA? In the early 2000s, when the demand for a Filipino teacher in the United States was rising, the process wasn't easy. It wasn't fast. It was elite. Multiple interviews, demonstration teaching, even classroom observation. Out of hundreds, only a few were chosen. And one of them is the teacher you're about to meet. Today, we will sit down with Noemi Famador, a veteran educator whose journey spans decades of teaching from inner-city classroom in the Philippines to higher education, to Boston Public School, and back to higher ed. But what makes her story powerful is not just where she ended up. It's how she thinks about teaching. In this conversation, you'll discover why early Filipino teacher recruitment demanded precision, skill, and niche expertise. The importance of developing a unique teaching strength that really sets you apart globally, and how your credibility as teacher should speak for itself. Also, she shares something deeper, that as educators, we carry unconscious behaviors shaped by our environment, even the uniquely Filipino ways we show up in the classroom. And sometimes those can either help us or hold us back. Plus, stay until the end of this conversation because she will break down 3 powerful classroom management strategies that every Filipino teacher transitioning to the US needs to hear. How to build structure that students actually follows, how to maximize classroom space even with limited resources, and why truly knowing your students is your strongest management tool. What you'll notice about teacher Noemi is her depth. Her perspective is grounded in expertise, filled with respect for the profession, and carried with a kind of humility that's rare. So if you're a Filipino teacher planning to teach in the US, currently adjusting, or simply wanting to grow in your craft, this kwentuhan is for you. Let's learn from someone who has truly walked the path. This is Teacherhood Tube Kwentuhan, and this is your story, and this is the story of Noemi Famador. Good afternoon sa mga nanonood po sa amin ngayong good afternoon dito sa Virginia. Good afternoon din kung saan naandito ang ating new teacher visitor, Ate Noemi Famador. Later on, I'll give her time to introduce herself. My name is Dr. Roland Barnhart. We have been exploring stories of Filipino teachers who are currently teaching here in the United States, hoping that whatever we are doing as kwentuhan, conversation, magiging aral sa bawat Pilipino na gustong magturo dito sa United States, or naandito na kayo pero it's your first 3 years dito sa United States. So sa ngayong hapon po, or kung umaga nyo man napapanood ito, hapon, gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. We would like to welcome Ate Noemi, and I'd like to give her the chance to introduce herself. Ate Noemi, tell us or our listeners, or whoever is watching us, where did you started in the Philippines? Saan po bang parte kayo ng Pilipinas? Nagturo? What kind of teacher were you in the Philippines? Ano yung specialization ninyo doon? At gaano po din po kayo katagal nagturo sa Pilipinas bago kayo nakapunta dito sa United States? Yeah. Okay. Thank you. Ako po si Teacher Noemi Famador. Wala akong doktor. Mrs. Noemi Famador lang. Hanggang masters lang ako. Sa Pilipinas, nag-umpisa akong magturo 1980. So, pagkatapos ko sa Philippine Normal College,
tinapos ko yung Bachelor of Science in Mathematics for Teachers under NSDB scholarship. Kailangan namin magturo. So, first year ko, mahabang storya to, but I'll try to make it short. Okay lang po. Ang umpisa ko talaga, so nagturo ako sa Pasay City West High School. Wow. Yeah, talagang siya, inner city school, ganyan. So, 20 years old pa ako noon. So, mathematics, yun na nga. Maganda rin ang experience ko doon. Kasi nga, yung homeroom teacher, ganyan-ganyan. Pero, ang sitwasyon talaga, mahirap. Kasi, inner city school, ganyan. Hindi pa nga simentado yung classroom namin, prefab, ganyan-ganyan. So, medyo mahirap. Ang sweldo maliit lang. So, nag-ask ako sa NSDB, pwede ba magturo pa rin ako? Pero, kasi kasama yun sa scholarship, magturo pa rin ako, pero mag-transfer ako sa private school naman. Para naman medyo makasustain ako sa sarili ko. Maano ko yung sarili ko sa Maynila. Makalang mga bilihin sa Maynila. So, the next 2 years, nagturo ako sa isang private school, Paref Wilson School for Girls, dun sa Alabang. Very, extreme naman siya from Pasay City West. Kasi sa Pasay City West High School, medyo depressed area yun Tapos, nakaka-relate ako dun kasi galing din ako mahirap sa mahirap na from Cebu. Opo. Ngayon, doon na ako sa Ayala, Alabang. Iba naman ang experience ko doon, still teaching math. Pero yung mga estudyante ko, syempre dun sila sa mga mayayaman sila. But you know how it is, math, pareho lang naman, Pero makita ko talaga yung contrast doon, yung kahirapan ng mga estudyante dito sa they struggle, like just going to school, ganyan. Kasi mahirap. Yung iba nga, hirapan pang magano ng pagkain, ganyan. Tapos dito naman, yung mayayaman talaga, kompleto sa mga gamit, ganyan. But, still, pa rin yung teaching. So, yung 3 years na yon talagang ko yung kaibahan. Kaya medyo, exposed ako sa both extremes. Magaganda yung experience ko. Tapos, nung after 2 years dun sa Ayala, medyo nag-worry yung mama ko kasi nga, mag-isa ka lang dyan, kakasakit ka na, blah, blah, blah. Alam mo naman sa Maynila, kayod ako ng kayod, nagtututor, ganyan, maano na so, kain. Medyo nakakalimutan ako minsan. So, after noon, sabi ng mama ko, why don't you try Cebu dito para dito ka sa bahay, maayos yung kain mo, ganyan. Tapos yung sister ko rin na nasa St. Teresa, sabi niya, Manang, umuwi ka na kasi babagsak na ako sa algebra ko. Diyos ko, Kailangan ng tutor. Isa din yun. Manang, tulungan mo naman ako sa algebra ko, ganyan. Sige, try ako sa Cebu. Tapos, natanggap ako sa University of Cebu. It's a private university sa Cebu. Pero, yung may-ari, talagang inaano niya na affordable ng masa. Affordable yung school niya. Kaya, marami ring mga very diverse din ang nila, ang student population nila. But, ang kinikater niya talaga na affordable. Kasi may mga universities din doon, like University of San Carlos, Cebu Doctors, Velez College. Medyo mahal yun. Hindi masyadong affordable sa masa. So, I was teaching there, so mga 1984, ganyan, hanggang 2001. 2001 is when I got hired by Boston Public Schools. So, yung parang ilang years ba ako doon, matagal-tagal din, na-expose, maganda naman yung exposure ko doon kasi nga, nasa arts and sciences ako. So, I got assigned to different colleges like College of Commerce, so nagtuturo ng business math, statistics. Sa nursing, so nagtuturo ng statistics din. Sa marine, nagtuturo ng math na mayroong mga trigonometry dahil nag-aano sila dun sa barko, ganyan. So, maganda rin yung exposure ko doon. Kaya, yung pagkaano ko dun sa yung knowledge ko ng mathematics,
medyo strong siya. Kasi nga, yung exposure ko grabe yung exposure ko. Lalo na dun sa University of Cebu. Kasi kung saan-saan. Tapos, for the last 5 years yata na ko doon. Doon ako sa computer science department. Computer science department nila. So, medyo yung higher math na hanggang calculus na. So, napasabak din ako dun sa pagtuturo ng calculus. Dun din ako medyo nahasa dun sa calculus. Yun. Kaya nung may nagpunta na nung 2001, yun yung talagang doon nag-boom kasagsagan ng recruitment sa recruitment. sa Philippines. Madaming interview here, this hotel, ganyan. Kasi papuntang California, papuntang Texas, papuntang New York, papuntang Boston, ganyan. So, napili naman ako doon after interviews at mga test, ganyan, napili ako doon sa papuntang Boston. 9 lang kami, 3 science teachers at saka 6 na math teachers. Wow! So, very, kumbaga elite yung processing ng pagpipili sa inyo. Grabe. May interview na dyan, face-to-face. Opo. Tapos, may interview pa na merong nanonood na dito sa Boston mismo. Opo. Did they go to the Philippines and visited you in your classroom, or did you go to a hotel? Doon kayo nag-demo? So, ang umpisa, dun sa hotel. Tapos na ganun ang test. Tapos medyo na-cut na, no? Exciting din yung kasi ito Parang ito lang na for the next step, ganun. Tapos may yung representative sa Boston Public Schools, he really went to the schools. Hindi na lang siya nagka-time na pumunta sa school ko, pero ang pinuntahan niya yung sa car, yung mga sa bundok na school kasi interesado siya doon. Interesado ka siya sa iba-ibang motivation ng mga teachers. Correct. Yung mga experiences. Lalo na yung kasamahan ko na nagtuturo sa car high school, Car High School. It's a town na medyo south sa Cebu. Meron siyang estudyante na blind. Ako meron din ako estudyante na blind. Sabi ko nga I'm inviting you dun sa University of Cebu. Pero syempre inuna niya yung mga dun sa mga areas na medyo kaiba sa kasi nga Very strategic yung pag-hire niya. Talagang meron siyang specific na talent na hinahanap. So Yes. out of hundreds of applicants, 9 lang kayo. Yeah, kasi inano niya talaga sa amin, like how would you, like for example ako, ang inano niya, like how would you explain the concept of fractions? Like can you go through it with me, like I'm your student, something like that. Yung mga simpleng concept na inaano niya, tinitingnan niya talaga marunong ba talaga to, at saka yung discipline, ganyan, tinitingnan niya. Kaya nag-visit siya dun sa ibang schools na yung mga high school. Usually yung high school talaga yung inuna niya kasi high school nga ang may mga dito, mga kailangan ng teachers dito, kaya high school. Kaya ako tinanong niya, like, would you be able to handle high school students? Sabi ko, most of my students are 17, 18, like same age as your high school students in US. Kasi wala pang K-12 nung time na yun sa atin. Tapos sabi ko rin na nagturo naman ako ng high school. So, kaya siguro sabi niya, sige, pwede na to. So, that was the thing. I'm sorry po. Sa palagay niyo po, you mentioned about the superintendent, was it the superintendent that went there? Hindi siya superintendent. Yung iba superintendent. Pero siya, head of mathematics department sa buong Boston Public Schools. So, kumbaga supervisor siya sa buong Yeah, nasa admin talaga. Hindi nga siya superintendent, pero he was the one taking care of all the mathematics teachers sa buong Boston Public Schools.
As you look back nung nasa Pilipinas pa po kayo, kasi you started, you said 1980, tapos ang daming layers doon from, you know, Yeah. from public school, Pasay City West, tapos isang Private school. kumbaga polarities ng dalawa, Yeah. city school, tapos yung isa private school, puro girls. Tapos pumunta kayo sa Cebu. That was more than 2 decades, 1980 hanggang 2001. 2 decades nga ba? Oh. Yeah. Tapos nung naandun kayo within 2 decades, tell me, when did you feel most proud as a math teacher doon? Kahit na palipat-lipat kayo sa ibang context. I was most proud nung yung sa University of Cebu, kasi nga iba-ibang klase. Sasabihin, dito ka ngayon. Kung minsan isang semester, meron akong klase sa commerce, may klase ako sa tapos tatakbo ako sa kabilang building doon sa engineering, doon sa education, yung ganun bang klase. So, Iba-iba yung caseload. yeah, iba-iba yung caseload. So parang nakaka-proud ba na I was a part of the education of these students. Tapos may mga sulat na sila, yung ganyan na, I'm here, nasa abroad na, ganyan. And then, thank you so much. Pinapadalhan pa ako ng mga pictures nila, tapos ganyan. So, they're so appreciative sa mga, So, dun ko na, ang sarap ng feeling ng teacher. Kung may makita ka sa airport, sabi, I was in your class, ganyan. Kung minsan, hindi mo na nga maalala yung but Sa dami ng estudyante. they remind you na I was in your class, ganyan. Thank you so much. Very appreciative sila. Kaya yun, parang nakaka-proud na, estudyante ko yan, ganyan. Oo, naging engineer na. Naging nurse na. Yeah, nurse na siya. Nandun na siya sa abroad, ganyan. So, one of the highlights na nakita nyo na proud kayo nung nakita nyo na yung fruit ng labor ninyo sa Pilipinas, kasi it was 2 decades. Tapos nung nagturo kayo sa higher ed, kumbaga mas mabilis kasi yung turnaround doon, college, tapos naging professional na kaagad sila. They see how you approach teaching and they learned a lot from you. Lalong-lalo na sa math, maraming takot sa numbers. Maraming takot. Hanggang ngayon, marami talagang. Kahit mga anak ko, medyo takot pa. Mga anak ko rin, takot po sa numbers. Sabi ko, hahanapan ko ng tutor. Sabi niya, no mom, wag daw. Dinisip kasi nila pag may tutor, mahina ka, ganyan. Sabi ko, no, yung tutor, lang yun, support lang yun, but you have to, Wag magpa-tutor kapag stuck na, magpa-tutor habang alam mo pa yung process. May yan sa estudyante, parang ayaw nilang mag-ask ng help. Parang it's a kind of, kahit yung college students ko ngayon sa Bridgewater State, freshman sila, at least syempre nag-a-adjust pa sila sa college life. Opo. Parang takot mag-ask ng help. Sabi ko, I'm here to help you. Parang iniisipin nila na, I have to be independent, ganyan. Tapos parang nai-embarrass pa to ask help. Sabi ko, you shouldn't be embarrassed. Just ask help. I don't know, it's this generation, or I don't know. Sabi nga po nila, kasi ako, unang cohort ng millennial, 1981, talagang ibinulgar yung date ng pinanganak. Pero, kumbaga, meron pa akong, hangover pa siguro ng Generation X. Yung napaka-conservative ko pa rin sa pero sabi nila, yung mga millennial daw, they have a different way of behaving. Tapos yung Gen Zs na, yun na rin yung mga kino-coach ko sa school ng mga bagong teacher. Ay, kaibahan talaga. Iba rin sila mag-behave. Tapos ngayon, yung mga anak ko, Generation Alpha na sila. Yung generation yung risk takers, nag-ano pa rin nag-explore, ganyan. Tapos biglang parang takot na sila to make mistakes. I don't know. Diba? Yung mga generation ngayon, parang takot na takot. Ano po yung na-observe ninyo sa classroom nyo ngayon? Kasi, di ba, ngayon higher ed po kayo or pinagsasabay nyo yung higher ed saka yung K-12? Nag-stop ako ng K-12 nung 2023.
23 ba yan? 2024. Basta last year, talagang wala akong nag-online teaching ako. Kasi parang nami-miss ko pa rin yung teaching. Online teaching ako. Sa gabi. Yun lang. Tapos, bantay sa apo sa umaga. Ganyan. Tapos, parang ngayon lang na year na parang na-miss ko talaga yung classroom. So, Iba yung feeling? Yeah, I tried applying. Sabi ko, kahit 2 days a week lang. Swerte naman, kailangan nila ng part-time teacher. Sabi ko, tama-tama, yung hapon lang. Binibigyan ako ng umaga. Sabi ko, no. I wanna enjoy my coffee in the morning. Kasi nga, 45 years akong sa, yung umaga, gigising ka ng alas 4:30. Sige po, kwentuhan niyo po kami nung unang taon ninyo kasi 20 years kayo sa Pilipinas. Tapos yung unang pagpunta ninyo dito sa States. Dito. Yung dito 2001, yung sinabi niyo? 2001, yeah. We arrived here August. Tapos, di ba, malamig na yon. So sabi niya, ganyan na kami. Binibigyan kami ng mga Pinoy, yung Filipino community ng syempre, ganyan tayong mga Pinoy lahat, yung nagtutulungan. Yun din ang best na na kaya kami naka-adjust kaagad. Although, syempre, but tinutulungan nila kami in terms of yung mga clothing para sa winter, yung mga, tapos binibigyan pa nga kami ng food kung minsan dinadalan kami, tapos dinadala kami kung saan may party, tapos pagkatapos mag-sharo na kayo para hindi na kayo magluto dun sa apartment nyo, paano na kayo mabaon, ganyan. So, very helpful talaga yung sa adjustment namin. Pero yun na nga, malamig dito sa Boston. So, nag-aano na kami, sabi mo, what? It's still August. Why? Kumbaga, parang summer pa yon. Pero malamig na para sa atin yung mga una. Sabi namin, we came from a tropical country. So, ganyan. Nung umpisa na, September, umpisa na ng klase. Yun talaga pag naglalakad kami papuntang bus station, train station, para bang naglalakad ka sa snow. Ano ba Lord? Ano ba itong pinuntahan ko? Ganyan. Pero syempre, nandun na you made a decision. Sabi nung nag-interview sa amin, sabi nung nag-hire sa amin, before you sign that paper, yung offer of employment, ganyan. Before you sign that paper, you have to make that decision. Kasi, it's far, it's a different culture, and you cannot just say, I don't want it, and then, just say no, you are under contract, so you have to finish that. They make it very clear to you that when you commit to this contract, you have to, you really have to make sure that you stay. Yeah, make sure that you stay. Kaya yun, nagro-rosaryo kami sa gabi, Diyos ko, ganyan. Tapos, sana naman bukas makikinig yung mga estudyante, ganyan. Tapos, yun. But yun ang parang talagang, first yung weather, kasi nga Boston, very, very malamig. And then may snow, ganyan. And then, second, yung syempre, pag-adjust namin dun sa, although sinabihan na kami nung nag-hire sa amin na, ganyan, pinakitaan niya kami ng mga videos, ganyan. So, we were already expecting na hindi talaga, mga estudyante, hindi talaga kasing easy dun sa Pilipinas. Pero, iba pa rin when the reality is there in front of you. So, medyo, may konting ka rin kasi dun sa the way we speak, may konting may accent tayo. May accent tayo, ganyan. So, medyo nai-insecure ka rin kasi, what did you say? Or, gano'n, yung parang nakakaano naman. At least, tayong Pilipino, medyo ina-articulate natin yung pagsasalita natin. So, may nagsasabi nga yung iba, she speaks clearly. What's with you? Ganyan. So, may mga nagdi-defend naman na estudyante. So, yun ang adjustments. Weather-wise, tapos yung classroom management, which is a big thing.
classroom management. Mm-mm. And then, What was- syempre, What was the kung if you could name 3 things na classroom management na talagang kailangan ninyo ng una parang yun na nga clarify nung supervisor ng math na this is what you are expecting, pero pagdating ninyo dito na realize ninyo, wait, kailangan kong mag-adapt. Correct. Hindi kakayanan yung alam ko. Ano po yung kunyari, tatlong management? Okay. Opo, If you want to know the tips. tips, watch for part 2. Thank you!